Nasa bingit tayo ng ikatlong digmaang pandaigdig. Habang ang ilang bansa ay gumagastos ng bilyon para sa hukbo, ang iba naman ay parang walang laban sa nuklear na digmaan. Narito ang mga pinakamahinang militar sa mundo, edisyon 2026. Bago simulan, ipakikilala muna ang mga kalahok. Hindi lang mahina ang mga bansang ito, eksperto rin sila sa pagiging hindi pansinin. Para sa karamihan ng mga bansa, ang layunin ay takutin ang mga kalaban. Para sa mga ito, ang layunin ay umasa na lang na walang makapansin sa kanila. Unang lalabas, naglalakad sa entablado na parang may tapang ng isang agresibong puffin. Si Iceland, miyembro ng NATO kaya may malalaking kaibigan tulad ng United States at United Kingdom, pero kalmado at di agresibo sila. Si Iceland lang ang miyembro ng NATO na walang hukbong sandatahan, Air Force at Military Reserve. May humigit kumulang 370,000 katao, kasing laki ng Cleveland, Ohio. Ang depensa nila ay nakabatay sa heograpiyang pagkakahiwalay, pagiging palakaibigan at kalapitan ng United States Navy. Ang Costa Rica ay eco-warrior ng gitnang Amerika. Madalas hindi ito pinapansin ng iba dahil akala nila isa lang itong tahimik na paraiso ng sloth at surfer. Sikat silang tinanggalan ng militar noong 1948 matapos ang isang malupit na digmaang sibil. Noong panahon ni Jose Fieres Ferrer, ginamit niya ang maso para wasakin ang pader ng punong militar at magbigay ng pahayag. Mula noon, hinahabol na lang nila ang mga drug trafficker sa kagubatan gamit ang pag-asa at dasal. Narito si Miss Moldova na parang matinding email ang banta. Rust Belt ito ng Europa. Gusto nila ng malakas na hukbo pero di nila kayang tustusan. Isa ito sa pinakamahirap na bansa sa Europa. Halatang luma ang kanilang kagamitan. Puro natirang gamit mula Soviet era na mas bagay sa museo kaysa sa labanan. Sumali na ngayon ang Mongolia sa grupo. Dati, sa pamumuno ni Genghis Khan, kinatatakutan ang Mongol sa Eurasia at nasakop nila ang China hanggang silangang Europa. Ngayon, iba na ang sitwasyon. Naipit sila sa pagitan ng dalawang higante, Russia sa hilaga at China sa timog. Isa itong bangungot sa larangan ng geopolitics. Sunod naman ay ang Gambia. Napakaliit at napakahirap ng bansang ito, kaya literal na nakalimutan silang isama ng global firepower sa kanilang taunang listahan. Ito ang pinakamaliit na lupa sa kanlurang Afrika. At ang depensa nila ay nakadepende lang sa pagiging napapaligiran ng Senegal. Sunod, sumali ang Luxembourg, isa sa mayayamang bansa sa Europa. Ipinagpalit nila ang gulo ng digmaan sa pagbabangko, kaya tahimik lang ang militar nila, mas abala sa pera kaysa sa pagmamartsa. Mula Caribbean, narito ang Antigua at Barbuda, parang beach patrol at wildcard, espesyal na panauhin. Ang Haiti hindi lang mahina, bumabagsak na. Sobrang dehado ng kanilang pulisya, pati mga teenager ay mas armado pa sa kanila. At ang buong bansa, parang ang default na kalagayan ay anarkiya. 70% ay kontrolado ng mga gang. Kaya, ano pa ang hinihintay natin? Pagharapin natin ang mga bansang ito at tingnan kung sino ang pinakamasama. Una, swimsuit round na. Pinag-aaralan ng hurado ang lakas ng hukbong dagat. Ang tumatagas na patrol boat ay sumisimbolo ng pandaigdigang banta. Sa katotohanan, mahal ang lakas ng hukbong dagat. Kailangan nito ng hal, makina, gasolina, at mga marunong lumangoy na marino. Sa round na ito, dehado ang mga bansang walang baybayin. Ang Luxembourg at Moldova ay walang kahit anong naval assets na maipagmamalaki at oo, kung iisipin, may punto naman. Ang fleet ng Luxembourg ay parang isang theoretical na konsepto lang. May mga ilog sila, pero mga sisni lang ang naglalayag doon. Walang naval power dito. Ang Moldova ang pinaka nakalulungkot na kaso. May access sila sa Danube, isang napakalaking mahalagang daanan ng tubig para sa pagdadala ng mga supply sa Europa. Pero ang navy nila ay binubuo lang ng kung anong tourist boat na dumadaan sa ilog. Samantala, sinusubukan ng Mongolia makisabay, pero binabantayan nila ang baybayin na wala naman. Katang-isip lang ang navy nila. Pero kung zero ang baseline, paano ang mga bansang nagsikap pero pumalpak? Ang Gambia, kakaunti lang ang patrol boats sa laban. Ginagamit ang mga coastal patrol craft na ito bilang pangisda tuwing weekend at panlaban kung may destroyer sa baybayin ng kabisera, Banjur. Ang estratehiya ng Navy ay magtago sa likod ng buhanginan. Malamang hindi magandang ideya na makipaglaban sa dagat kung ang buong fleet mo ay kayang mawala ng isang maayos na alon, lalo na kung torpedo pa. Noong 2017 ng bantaan ng Senegal ang blockade sa gitna ng krisis pampolitika, agad natigilan ang bansa dahil wala silang magawa. Technical na may Navy sila, pero parang di mo sila makikita. Ngayon, ang Haiti ay may baybayin, kaya dapat silang manalo rito. Tama ba? Kontrolado ng mga gang ang mga pantalan.
Ang kakaunting bangka na meron ang Haiti ay kadalasan hindi gumagana o kaya naman ay na-hijack. Mayroon ang Haiti ng mga Ghost Navy ship na baka nasa talaan lang ng accountant pero sa totoo lang, wala na talaga ang mga iyon. Oras na para pag-usapan ang mga tryhard, yung mga kalahok na di naintindihan ang patakaran. May 4 na offshore patrol vessel ang Iceland na may totoong misil. May patrol boat ang Marshall Islands na kayang habulin ang mga illegal na mangingisda. Pero kung may bangkang may misil ka, sobrang galing mo na. Para sa round na ito, kailangan nating tanggalin ang mga magagaling na kalahok. Unang matatanggal ay ang Antigua at Barbuda. Maliit man sila, may professional silang Coast Guard na aktibong humuhuli ng drug runner gamit ang mga bangkang bigay ng United States. Maayos din ang kanilang Dauntless class cutters para sa laki nito. Sa paligsahan ng mga palpak, ang pagiging professional ay dahilan para ma-disqualify ka. Ginagawa nila ng maayos ang kanilang trabaho kaya hindi sila kabilang sa hanay ng mga kapalpakan. Kasama nila dito ang Iceland. Oo, wala silang military, pero alamat ang kanilang Coast Guard. Noong 1970, sumali ang bansa sa Cod Wars, labanan ng Iceland at United Kingdom para sa karapatan sa pangingisda. Nagpadala ang United Kingdom ng Royal Navy frigates, habang Coast Guard trawler naman ang sagot ng Iceland, at nagwagi ang Iceland. Gumamit sila ng espesyal na pamutol ng lambat para sirain ang lambat ng British, at binangga pa ang mga barkong pandigma ng British. Kung natalo mo ang Royal Navy, sobrang lupit mo na para sa patimpalak na ito. Iceland, tanggal ka na dahil palihim kang matindi. Susunod na sa susunod na yugto ay sina Luxembourg, Moldova, The Gambia, Costa Rica, Mongolia at Haiti. Bago tayo magtuloy sa susunod na round, pindutin ang subscribe button. Hindi nanalo sa digmaan ang mga militar, pero matutulungan mo kaming manalo. Lilipat ang algorithm mula tubig papuntang matibay na lupa. Ang susunod na yugto ng kompetisyon ay susukat sa dami ng tauhan. Sa militar, ang kategoryang ito ay batay sa dami ng tauhan at sinusukat ng mga superpower ang lakas nila sa milyon-milyong sundalo. Naglalaban ang mga kalahok para matukoy kung sino ang may pinakamapanganib na kulang sa tauhan na puwersa. Hinahanap ng mga hurado ang halos di umiiral na hukbo. Unang lumabas si Costa Rica. Pumasok sila sa entablado na may aktibong tauhan ng militar. Hindi ito pagkakamali, sadyang tinanggal nila ang hukbong sandatahan noong 1948. Sa halip, umaasa sila sa isang pampublikong puwersa ng mga pulis na sinanay para sa mga suliraning panloob, hindi para sa digmaan. Ang kanilang pambansang estratehiya sa depensa ay purong diplomatiko. Kung sakaling magkaroon ng totoong pananakop, ang tanging opsyon nila ay umapela sa mga pandaigdigang organisasyon tulad ng Organisasyon ng mga Estadong Amerikano o Organisasyon ng mga Estadong Amerikano. Estratehiyang nakabatay sa pag-asa, hindi kagamitan. May 14,000 pulis sila, pero walang sinanay sa sandatang kontratangke o pagpapalipad ng jet. Kung may tangke na tumawid sa hangganan, pwede lang nila itong tiketan pero hanggang doon lang. Inililipat na nila ang budget ng militar sa edukasyon, ginagastos ang mahigit 7% ng gross domestic product sa mga paaralan, mas mataas sa pandaigdigang average. At pagkatapos ay naroon ang Gambia na may puwersang binubuo lamang ng 2,500 sundalo para sa isang bansa na may 26 na milyong tao at napakababa ng rasyo na iyon. Pangseremonya lang ang militar nila para sa panloob na katatagan, hindi sa depensa ng teritoryo. Napakanipis ng pagkakakalat ng kanilang puwersa, kaya't maaaring lampasan ng isang sumasalakay na hukbo ang kanilang mga linya nang hindi man lang nakakatagpo ng anumang paglaban. 2 infantry battalion lang talaga ang hukbo nila. Kung sabay silang lalaban sa 2 panig, siguradong mauubusan sila ng tao. Ang Luxembourg ay may ibang problema. Mayroon silang humigit kumulang 900 hanggang 1,000 aktibong sundalo. Di tulad ng iba, sanay ang mga sundalong ito at gamit ang moderno nilang kagamitan, pero simboliko lang ang kanilang layunin. Umiiral sila upang mapanatili ang pagiging miyembro ng NATO. At sa totoo lang, umaasa sila sa mga kalapit bansa tulad ng Pransya at Alemanya para sa kanilang tunay na kaligtasan. Mas maliit ang hukbo nila kaysa sa pulisya ng mid-sized na American city. Isang transport plane lang ang ambag nila sa European fleet. May ambag pa rin, pero kung mag-isa lang lalaban, 45 minuto lang tatagal ang Luxembourg. Umasa naman ang Moldova at Mongolia sa dami. Ang Moldova ay may 6,000 sundalo na gamit ay luma pang Soviet era mula 1,980 at walang modernong battle tank. Sila ay puwersang pananggol. Sa pangalan lang, halos wala silang air transport kaya madaling tamaan ng modernong drone ang 6,000 sundalo na iyon. Samantala, ang Mongolia ay may 35,000 sundalo na mukhang marami, pero sila ay nakulong sa geographical na posisyon sa pagitan ng Russian Federation at ng People's Republic of China.
Walang saysay ang lakas militar nila. Umaasa sila sa teknolohiya mula pa noong 1970 na hindi tatagal ng 24 na oras sa isang makabagong labanan. Kahanga-hanga ang dami nila sa parada, pero nakakalungkot para sa digmaan. At ito ang malungkot na katotohanan ng Haiti. Nagpadala ang estado ng 2,000 tauhan sa muling binuhay na sandatahang lakas, pero mas marami pa ring kalaban sa sarili nilang teritoryo. Sabi ng intelihensya, mahigit 10,000 gang members ang may kontrol sa kabisera, at kadalasan mas moderno pa ang armas at drone nila kaysa sa state security forces. Mas epektibo pa ang pamumuno at kontrol ng koalisyon ng gang ni Jimmy Barbecue kaysa sa mga totoong general. Kapag mas marami na ang masasamang loob kaysa sa gobyerno, delikado na ang sitwasyon sa lakas tao. Kailangan ng bawasan ang kalahok. Diskwalipikado na ang Costa Rica. Ang hindi nila pagkakaroon ng hukbong sandatahan ay matagumpay na desisyong pang-ekonomiya. Nakakatipid sila at tahimik ang buhay, na tunay na panalo. Out na rin ang Luxembourg. Dahil sa NATO insurance policy, ligtas sila. Kung may umatake sa Luxembourg, tiyak darating ang United States, United Kingdom at France. Hindi ito kahinaan, kundi matalinong pakikipag-ugnayan. Ang natitira na lang nating tunay na mga finalist para sa corona ay Mongolia, ang Gambia, Moldova at Haiti. Pagkatapos suriin ang lakas tao, titingnan naman natin ang mga pinansyal na realidad na nagpapalakas o nagpapahina sa mga militar na ito. Ang kompetisyon sa evening gown ay kinakatawan ng defense budget. Ito ang oras na sinusuri ng hurado kung kaya talagang tustusan ng bansa ang gastusin, lampas sa camouflage at parada. Dito sa pageant, pinaghihiwalay natin ang seryosong kalahok sa mga galing sa bansang kaunti lang ang ginagastos sa pambansang seguridad. Para sa konteksto, ang presyo ng isang modernong F-35 fighter jet ay nasa 80 hanggang 100 milyong dolyar. Iyon ay para lang sa eroplano, hindi pa kasama ang piloto o ang gasolina. Kaya ang tanong, kaya ba ng mga kalahok na ito na bumili kahit isang jet lang? May budget ang Moldova na nasa 120 milyon. Ngayon, baka isipin mong malaki na ang numerong iyan. At totoo naman para sa karamihan. Pero sa pambansang depensa, maliit lang iyon. At ito ay kumakatawan lamang sa halos 0.5% ng kanilang gross domestic product na isa sa pinakamababang porsyento sa buong Europa. Isang malaking bahagi ng perang ito ay hindi ginagastos sa mga bagong baril o drone, kundi ginagastos sa pagpapanatili ng lumang kagamitan. Pinipilit ng Moldova na mapanatili ang mga transporter at armored vehicle na Soviet era na mahigit 40 taong gulang na. Ang Mongolia ay may budget na humigit kumulang 147 milyon na kung ikukumpara sa kanilang kapitbahay na China na gumagastos ng mahigit 240 bilyon. Bariya lang ito, pero ang trahedya ay nasa lohistika. Ang Mongolia ay malaki, kakaunti ang tao at matindi ang klima. Hindi alam ng marami, malaking bahagi ng budget militar ng Mongolia ay napupunta sa pagpainit tuwing umaabot ng -40 degrees Celsius ang taglamig. Hindi nag-aalala ang hukbo tungkol sa pagbili ng mga bagong missile, nag-aalala sila na baka sila'y magyelo sa lamig. Gumagastos sila ng milyon-milyon para lang mapainit ang mga barracks. Iyan ay 147 milyon na kailangang magkasya para sa sahod, gasolina at pagpainit. Sa laki ng bansa gaya ng kanlurang Europa, malaking hamon ito sa lohistika. Nagbabayad lang sila para mabuhay. Susunod na ang Haiti. Mahirap tukuyin ang opisyal na budget sa depensa dahil magulo ang pamahalaan. Tinatayang 64 na milyon lang ang gastos sa seguridad, mas maliit kumpara sa kabuuang budget ng militar. Mas malaki ang kita ng mga gang sa Port-au-Prince mula sa kidnapping, ransom at toll sa kalsada kaysa sa gastos ng gobyerno para sa pulisya. Pero ang nakakabaliw dito, wala ni isang fighter jet o tangke ang pagmamay-ari ng Haiti. Dahil sa krisis sa humanitarian at mahigpit na embargo sa armas, hindi rin sila basta-basta makabili ng mga armas sa bukas na merkado. Parang itim na butas ang budget, nilalamon ng korupsyon, implasyon at gulo ng bumagsak na administrasyon. Nasa papel lang ang pera, pero sa kalsada, madalas sariling gastos ng pulis ang bala. Ang Gambia ay may budget na nasa 20 milyon. Mahirap intindihin, pero iyan ang halaga ng isang kapat ng isang modernong fighter jet. Hindi lang tipid ang Gambia, kundi talagang nagtitipid sila ng todo. Ang 20 milyon na ito ay kailangang pagkasyahin sa lahat, mula sa uniforme, pagkain, sa mess hall, at gasolina para sa kakaunti nilang pick-up truck, lahat para sa 20 milyon. Hindi ka makabili ng maayos na modernong radar para bantayan ang sariling himpapawid. Ang Air Force nila, puro ibon lang ang lumilipad sa araw na iyon. Namumuhay ang Gambia na parang walang digmaan, isang matapang na estratehiya.
Tingnan natin kung magtatagumpay. Ngayon, kailangan nating magbawas ayon sa mga numerong ito. Mongolia at Moldova, pasensya na, pero sobra kayong gumastos. 120 milyon at 147 milyon sa ganitong ekonomiya. Sobra kayong nagsusumikap. May tangke at jet kayo, kahit luma o bihira gamitin. May estruktura at hierarkiya, kaya natanggal kayo dahil masyado kayong mayaman at organisado. Natira na lang sa huling dalawa ang paligsahan. Magulong pagbagsak ng Haiti at tahimik na kahirapan ng Gambia. Bago ang koronasyon ng 2026 military disaster pageant, kailangan munang siyasatin kung sino ang tunay na karapat-dapat sa titulo sa Haiti. Parang Purge Real Life Edition ang pakiramdam, lumang gamit, ripulo, at natitirang hindi pa nananakaw ng gang. Malaking kahinaan ang kabiguan ng Estado. Wala na ang mga kagamitan dahil hindi nila ito kayang alagaan, at ang mga sundalo ay nalulunod sa problema dahil hindi sila makapanalo. Ito ang dahilan kaya hindi nananalo ang Haiti sa titulo. Disqualified ito dahil may digmaan at patuloy na nakikipaglaban ang pulisya at hukbo ng bansa. Sanay na sila sa labanan araw-araw. Ang sundalo sa Port-au-Prince ay mas maraming naranasan sa isang linggo kaysa sa buong buhay ng sundalo sa Gambia Seas. Kahit ang isang magulong war zone ay mas militar pa kaysa sa isang tahimik na pamumuhay na nangangailangan ng tibay. Disqualified siya dahil isa siyang war zone at hindi dahil isa siyang tunay na mahina. Dadalhin tayo niyan sa nagwagi, ang kampeon ng kakulangan sa ambisyon militar, at ipinagmamalaki pa ito, ang bansang nakalimutang dumalo, ang Gambia. Parang naka-out of office, gamit pickup truck at sunglasses, walang tangke o jets, umaasa sila sa iba para sa kaligtasan. Ang estratehiya nila sa depensa ay talagang pag-asa lang. Mabait ang Senegal ngayon, ang kahinaan ng Gambia ay siya ring lakas nila. Sobrang wala silang saysay sa militar, kaya parang sayang lang ang gasolina kung aatakihin sila. Ito ang pinakamatipid na depensa. Hindi mo masasakop ang bansa kung mas mura pa sa yate ang gastos sa pagpapatakbo. Hindi sulit para sa sinumang mananakop. Wala silang mga tangke para manakot ng kahit sino. Wala silang navy para harangin ang kahit sino. At wala silang air force para bombahin ang kahit sino. Sa paggastos ng 20 milyon lang, halos walang kakayahan sa dagat at may maliit na puwersa na 2,500 katao, nakuha ng Gambia ang perpektong score sa paligsahang ito. Binabati ko kayo. Pinakita nila na sa panahon ng tangke at drone, minsan pinakamainam ang pagiging maliit at hindi pansinin. Pinaaalala ng mga bansang ito na mas mahalaga pa rin ang pag-asa sa kapayapaan kaysa kapangyarihan. May mga bansang halos walang militar, ngunit sa pandaigdigang labanan, hindi laging ligtas ang pinakamalakas. Darating na ang ikatlong digmaang pandaigdig, pero ligtas pa rin ang 10 bansang ito para makita kung sino ang makakaligtas. O i-click ang video na ito